So ngayon, binabanatan niya ako na eto, ipinost niya, yung mga pangalan ng tao rito, eto, ayan o. And now you are a friend of a real Pakinggan mo natin kung gaano to kawalang yung tao to. Pali! Ayan. Una mong kaibigan, si Casper. Pangalawa, yung in-interview mo laban sa akin na scripted. Pangatlo, itong EJ. Pangapat, itong bago mong kasama. Panglima, isa pa ito. Ay, walang yan. Yan. Ikaw naman pala yung kriminal. Yan. Kung sa akin, Yan. para sa'yo. Yon. And I Nakita niyo ho kung ganong kabobo itong hindorotot na itong makagagong gigil na gigil. Una, kanina ho, meron ako nilabas na video at sinabi ko naman ho talaga, ako po ay nakulong at naging bahagi po ako ng isang kulungan. Isang lugar kung saan halos kinakalimutan na ng lipunan. Isang lugar kung saan tinatawag naming libingan ng mga buhay. Nung ako po ay nakalaya, marami po akong natutunan sa kulungan. Ang kulungan ho, dalawang bagay ang gagawin sa'yo. Sirain niya yung buong buhay at pagkatao mo, wasakin niya ang pamilya mo, o patibayin ka niya para mas maging mabuting tao pa. Hindi lamang sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos. Ngayon, makarami hong nakukulong na pabalik-balik sa kulungan. Bakit sila pabalik-balik sa kulungan? Dahil hindi ho sila nabibigyan ng karapatan na mabuhay ng patas sa isang malayang mamamayan. Hindi ho sila nabibigyan ng patas na mamuhay bilang malayang mamamayan sa isang malayang lipunan. Hindi ko po kinakahiya, hindi ko po itinatanggi. Totoo po. Yun lamang po ang patunay na lahat ho ng mga kinukuha kong tao ay mga bagong laya, mga nakalaya, mga galing bilangguan. Bakit po? Ipinangako ko po yan sa sarili ko. At doon sa mga bilanggong iniwang ko. Actually ho, bumalik pa ho ako ng bilangguan. Nag-anak pa ako sa kasal sa mga bilanggo nung nakaraang taon. Bakit to? Hindi ko ho sila kinalimutan. Pinanindigan ko ho ang aking sinabi, ang aking salita na sila'y babalikan ko. At kung sakalit ano mangyari, magkita-kita kami sa laya, tutulungan ko sila. Totoo ho yun. Talaga naman po, ayan ho, lahat ho nang nag-bodyguard sa akin, talagang ho, nakita nyo naman, naka-orange pa. Ibig sabihin ho nung naka-orange, nakakulong na ho sila. May mugshot ho eh. Ngayon ho, ito ay nakalaya at wala naman hong existing na criminal record. Kasi kung may existing ho sila na criminal record, hindi ko ho sila tatanggapin. Hindi ko sila tatanggapin at sila'y sasabihan ko pa, sumurrender ka, tutulungan kita. Sumuko ka, kung may bail ka, bail lang kita. Kung wala, pagdusahan mo yan, aalalayan kita. Sa awa po ng Diyos, lahat po ng aking tinatanggap na mga kasama bilang tao, bilang mga bodyguard at mga tauhan, ay totoo po na sila ay mga nakulong. Yan ho ay pagtupad sa aking pangako na nakahanda akong tulungan sila at ituring na isang malayang mamamayan sa malayang pamayanan ng malayang lipunan. Totoo po yun, hindi ko po yan kinakahiya. Pero hindi na nga ibig sabihin, sila ay yung aking mga kaibigan. Sila ay aking mga tauhan na itinuturing ko hong kaibigan. Ganyan ho akong tumuring ng tao. Hindi lamang tauhan, kundi bilang kapwa ko tao. Kung ano po ang kinakain ko, kakainin ng tauhan ko, parehas po kami. Mas lamang pa nga ho sila. Totoo ho yun, na sa ganong kapamaraanan, maramdaman nila na hindi pala ho lahat ng tao dito sa malayang pamayanan ay ganon ang tingin sa kanila. Yun ho ay isang panata na pagtupad sa aking pangakong iniwan sa loob ng kulungan nung ako'y lumaya. Ito ho ay magkaiba sa sitwasyon ho nitong bobong nilalang na si Makagago at sa sitwasyon ko. Di ho ba? Ito ho kasing si Susan Yance, nakulong sa kasong large-scale estafa, falsification of document, and multiple estafa and identity theft. Ang pagnanakaw ng pagkatao ng isang abogado. So, dito ho kasi sa pagkakataong ito, alam ni Makagago yung krimen na nagawa ni Susan Yance. At
Sabi niya, ikinukumpara niya si Susan Yancy dito sa mga naging tauhan ko. Mali po. Si Susan Yancy po ngayon ay may kasalukuyang 2 warrant of arrest. Mandamiento de arresto at wala kumpiyansa. Literal ho na hinahabol ng batas at literal na kriminal na may 2 warrant of arrest. Yun ho ang pagkakaiba. Ito ho kasi lumaya ito eh. Pinangako ko ho na bibigyan ko ng trabaho at tutuparin ko yung aking pangako. At yun ho ay tinutupad ko. Nangako ho ako noon. Sabi ko kung sino man ang lalaya, kahit sino sa inyo, hanapin nyo ako, baka sakaling mabigyan ko kayo ng trabaho. Hindi ko po kinalimutan yung pangako na yon. Pero hindi ibig sabihin na kaibigan ko ho itong mga ito. Itinuturing ko hong kapatid, kabahay, itinuturing kong katulad ko. So, ipinadadanas ko sa kanila na hindi lahat ng tao sa malayang lipunan ay mali ang tingin sa mga bilanggo na lumaya. Ito pong mga ito'y nasa laya. At ito po ay wala na ho silang criminal record na existing. Kaya ho tinanggap ko sila. Yun ho yung totoo na. Hindi ho taliwas ho sa kine-claim nitong demonyong makagago na baka hindi ho nag-iisip. At daldal lang ng daldal. Magkaiba ho. Magkaiba si Susan Yancy at saka dito sa mga kinuha kong bodyguard. Si Susan Yancy ho ay may existing na 2. Si Susan Yancy ho ay may existing na 2 warrant of arrest. Magkaiba ho ito. Magkaibang magkaiba.